Now, you and I, we have to know the key that opens the warehouse. The knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to us. Yung kaalaman ng sikreto tungkol sa kaharian ng Diyos ay binigay sa atin. Knowledge is very important. Kaya nag-aaral tayo dito. May dala tayong Bible, nagbabasa tayo ng libro. Knowledge will lead us into understanding. Pag naintindihan na natin, maipapamuhay na natin. Kaya dito hindi na pinag-uusapan kung ang kaharian ng Diyos ay ngayon na. Dapat tanggap mo na yun. Bakit? Now you cannot appropriate something you postpone. No? Hindi mo kaya ipamuhay ang isang bagay na darating pa lang. Dapat nasa iyo na. Amen. Dapat ipinamumuhay mo na yung kaharian ng Diyos. At naniniwala ka na ang kaharian ng Diyos nasa buhay mo na. I can prove to you the scriptures on and on na ang kaharian ng Diyos nandito na. Kinuot mo na yung Matthew 12:20, di ba? If I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Ang dami na magpapagulan. Isaiah 4:6, when people destroy because of the lack of knowledge. Yung kamamaman. Kaya parang awan nyo na magbasa kayo mahigil, lalo ng books nito. Spend time. Yung po sikreto. Knowledge, understanding. And then, magbabago ang buhay nyo. Gaya na naranasan namin. Para pagdating ng henerasyon, na yung mga anak nating pastor, nanligaw na yung babae, ng ibang babae, matutuwa yung magulang ng babae. Uy, anak ng pastor yan, anak, sagutin mo na agad. Ngayon kaya, hindi ko na babangunin. What are the principles of keys? Now, keys represent authority. Pag may susi ka, meron kang authority. Amen? Amen. Meron po akong bagong Innova na sakyan na Toyota. Meron akong bagong susi. Yung susi na yun, akin. Kasi yung sasakyan, nakalagay sa pangalan ko. Kaya pag binuksan mo yun, pinandar ko, that's authority. Hanggang may gasolina, hanggang may karsada, mapupuntahan ko. Amen? Ganun ang simple. If you possess a key to a place, it means you have authority in that place. Kung may susi ka sa pinto yun, at sa'yo patulog ka na to, meron kang karapatan. Dahil may susi ka. Now, keys represent access. The keys of the kingdom of heaven give us immediate access to all the resources of heaven. Pag alam natin yung susi ng kanan ng Diyos, lahat ng kayamanan meron sa langit, accessible sa atin. Wow! Gaano ba kayaman ang langit? Maganda sa atin yung kayamanan natin sa langit, hindi na-apektuhan ang dollar ng Amerika. Pag nanood kayo ng international news, mga 10 o'clock, 11 o'clock, panoorin yung economy ng Germany, ng China, America, Europe, England, bagsak sila ng bagsak. Bagsak sila ng bagsak. Dumaan ka sa EDSA, kumunti na lang nagtatrabaho. Alam niyo, tatrabaho iba sa inyo. Dati pag traffic ang daming tao, ngayon, pumasok ka sa loob ng EDSA, ibinibenta yung warehouse, iba, pinangupahan. Ito na yung panahon, mga pastor. Pasukin natin ang EDSA. Problema mo, building, ang lalaki mo. Nagkasala mo, may security guard ka ba? Ako, design na heart ko para sa inyo sa tansa. Para sa inyo, sa body of Christ. Nakita niyo ba ang mabuhay? Ha? Type na type namin yung kulay. Pati yung building. Yung mga bagay na yun, dagdag lang ng Diyos yan. Amen? Amen. Pag inulang mo yung kaharian niya, lalampasan ka ng pagpapala. Habang iba, nabibenta ng kotse, bumibili ka ng bago. Ang hirap ipaliwanag nun. Ha? Pero pag alam mo, susi ng kaharian ng Diyos, yaka-yaka yun. Amen? Amen. Hallelujah. Now, keys represent access. The keys of the kingdom of heaven give us immediate access to all the resources of heaven.
But we have to know how to use them. Dapat malaman natin paano gamitin yung mga susi. So often, we limit ourselves by trusting or believing only in what we can see with our eyes. Ang bagay na may papaliwanag lang ng ating isip. Now, a kingdom mindset completely changes our perspective. Tingnan natin sa panahon ng 2 Kings, chapter 6, verse 15 to 18. Ito yung tungkol kay sa warfare, ito sagot. Kahit kailan, hindi dinisign ng Diyos na maging army tayo. May nangangaral sa araw, sabi niya, we are God's army, and Jesus Christ is our commander-in-chief. Now, show me in the scripture. Nasa Bible yun. Alam niyo ang problema sa ating mga Kristyano? Masyado tayo naging warplay. Masyado tayo naging combatant. No? Hindi naman tayo dinisign ng Diyos na combatant. Civilian tayo. We are citizens of the kingdom. Ngayon, ang sarap ng buhay natin. Naka-aircon tayo, naka-video pa tayo, nakain tayo ng Jollibee. Ang sarap ng upo nyo. Anong ginagawa naman sandalo sa basinan? Sa hulo. Ha? Hinahanting yung mga rebelde. Kasi trabaho nila yun. Sundalo sila eh. Pinirmahan nila yung pagiging sundalo nila. Kaya pag sila yung sundalo, pumirma sila, pumipirma na sila sa kamatayan nila. Kaya pag namatay yung sundalo, wala sa atin. Kasi trabaho nila yun. Habang nakikipag-gera sila sa Abu Sayyaf, anong ginagawa natin dito? Video. At Jollibee. Amen. Eh bakit gusto nyo maging sundalo? Hindi ko nakapagtataka yung mga kasama kong pastor. Nabigyan ng ID, PNP, BFC. Gusto niyo yung kwento ko? PNP, pastor, naging pulis. Ba't talaga yung pulis, mga general, gusto mong naging pastor? Sila pulis, naging pastor. Yung mga pastor, naging pulis. Ginagamit yung mga ID para badge. Why do we like to be combatant? Bakit gusto natin makipaglaban? Papasok dito yung turo ng intercession. Sa kingdom of heaven na nakikipaglaban, yung mga anghel. Hindi tayo. Sinabi nila na scripture, we wrestle not against flesh and blood. Ephesians 6:12. Yung ating mga ipagdigma ay hindi sa butog laman. Mga demonyo sa espiritu. Pero gusto mo kalaban. Tanong, nakikita mo ba? Pera pa sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, nakakatawa. Ang mata natin.